Hiram tayo ulit ng video kay Attorney Rowena Guanzon. No second chance for BBM. Sabi no, si Bangag humihingi ng second chance. Ang kapal talaga ng ano no. Tigas talaga ng mukha, BBM, second chance. No! Of course, no. Ayop ka. Second chance. Puro kayo kurakot daw. Pakinggan natin si Attorney Rowena Guanzon. Grabing New Year ito. Makapalan na lang talaga. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Na daw, sigurado naman daw na talagang marireform niya ang mga corruption sa kanyang administration. Oy, walang second chance sa pagka-presidente. Oy, Bangag, walang second chance. Bangag, walang second chance. Ayop ka, bubudol ka na naman. Ang kapal mo. Second chance. Kukurakot, hindi nga nakulong yung pisang mong ang balos-los, si Romualdez Hindi pa nakasuhan. Ayop ka. New Year na, wala pang nakasuhan. Yung anak mo. Si Charis. Si Jake, Jake. Si Sandro Marcos. Nakasuhan ba yan? Bilyon-bilyon allocable, sabi ni Yusek Cabral. Ayop ka, second chance. Bangag ka talaga. Nakadroga ka na naman siguro. Naka-cocaine ka ba? Sabi ni Marcos, araw-araw ka nag-cocaine Ayop ka, tigas na mukha mo. Bangag ka, second chance. Ano ka ba, Bangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka nagtapos ng college, dahil hindi ka naman nag-aaral, dahil alam mo na ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaan. Wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang kabutihan na talagang taos-puso ang kabutihan. Wala nang nagawa, pero merong kurakot. Bilyon-bilyon, yung bangag na yan. Hayop na tigas ng mukha niya. Upal talaga yung bangag. Lahat ng ginawa mo, BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaction. Kasi adik ka Diba? I don't know why I know why you really wanted to be president. Because, well, sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Talaga, takas-reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya? Oh, come on. Yung Rimulya DILG, isa pa yung kupal yan, tigas ng mukha, isa pa yan, nakuha. Talks about law as if he's a lawyer. At sinong vice president? Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Pati mga Ilocano ayaw nang bumoto sa iyo. At sa anak mo. Vice President, si Sandro? Isa pa. Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Pati mga anak mo. Lahat ng mga anak mo. Balita. Pati si Vinny, may project pala May mga lang sila. Dami. Grabe. Since 1986, para tayong
ibinalik sa martial law period without the label. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony, mga best friend, nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. Why don't you just make our new year happy and resign? No second chance. O bangag no second chance. Ang kapal mo, tigas ng mukha mo. Hayop ka talaga bangag, second chance, ang kapal mo talaga. Attorney Rowena Guanzon po mag-subscribe po tayo sa kanya, like and share. O dito mo naman tayo kay Alona. Alona, Miss A. Usapan ngayon sa social media, yung allegedly pagsugod daw kay Boying Remulla sa ospital. Na up to this time, up to this moment, wala pa tayong naririnig na any statement from Boying mismo. I mean, knowing Boying, mahilig sa press ko niyan. Araw-araw may press ko niyan. Araw-araw nga, may press kong itong kupal na tigas ng mukha. Yan ba yung picture niya? Wala na. Tuluyan na talaga. May cancer sa dugo itong tigas ng mukha nitong kupal nito Naiba ng kulay talaga. Baka si Akop kinausap si kamatayan. Kasi wala nga kausap si Akop Kalawitin niya si Boying daw para may makausap si Akop. Ibang kulay na talaga Tapos dumaan ang bagong taon. Wala pa rin tayong naririnig na any word from Boying. Eh, di ba, sa kasagsagan ng Cabral Files ni Kong Leviste, hindi natin narinig si Boying tungkol dito. Di ba? Anyway, instead of Boying, si Brother John Vic ang nagbigay ng statement saying na he's fine, he's okay, parang wala siyang sakit. And ito namang assistant ng ombudsman, nagbigay din ng statement saying na okay lang si Boying. As a matter of fact, okay, nag-almusal pa daw ito ng sinigang. What the fuck? Nag-almusal ng sinigang. Bobo talaga yung assistant na yan Saka ka nakakita nag-almusal ng sinigang. Hayop talaga, sinungaling talaga. Yung assistant talaga. Come on. Hindi tayo mahilig mag-almusal ng sinigang. No, generally speaking, hindi natin ginagawang almusal ang sinigang. Diba? Weird. Anyway, bakit instead of Boying, if he's really in good shape, bakit itong dalawa ang nagsasalita in his behalf? Diba? I mean, come on, knowing Boying, mahilig sa press ko niya. Gusto niya ang camera lagi nakatutok sa kanya Bakit? Mahilig nga yung mag-press ko Laging nasa camera yan Ngayon, parang biglang nawala Totoo kaya yan? Dinala sa hospital. Kasi may cancer yan Pinagmamalaki niya, magaling yung cancer. Ay, sabi ko nga doon sa vlog niya, nag-vlog yung interview sakit niya. Cancer, wala na pag-asa yan, cancer. Tapos dugo pa, ay nako. Tapos dugo pa ng anak niya, baka yung dugo ng anak niya, yung nagmamariwana, yung nahulian. Ay, talaga. Karma na yan. Hindi niya depensahan yung issue tungkol sa di umano'y pagsugod sa kanya sa ospital. Ano ba to? Na-trauma ba sila? Natakot ba sila? Na baka katulad ni ako, marami ding hindi malungkot para kay Boying. Natakot ba kayong masaksihan personally kung ano magiging reaksyon ng taong bayan? Kung sakasakali mang totoo ang issue ng pagsugod sa ospital sa iyo, Boying. Karma yan Alam
mo yung kung ano talaga yung tinanim mo, aanihin mo din. Karma talaga yan. Boying, karma na yan ha. Kasi nakadalawa ka na. Hindi ka pa rin, bendalo ka pa rin, hayop ka, kupal ka, tigas na mukha mo. Tingnan natin, impyerno ang punta mo, hayop ka. Itatay digong, dinala mo sa head, hayop ka, bendalo ka, hayop ka talagang kupal ka. Katulad ng sinapit ni Ako, malamang-lamang, ganun din ang magiging reaksyon ng tao sa'yo. Di ba? Well, hindi naman kami matutuwa, of course, pero I promise you na hindi rin kami malulungkot. Parang, okay lang. Ganyan talagang buhay. Pagka hindi masyadong mahalaga yung tao, o walang kwenta, kung sakasakaling may mangyari sa kanya, ang sasabihin lang naman natin is, ganyan talaga ang buhay. Diba? Pero, kung ang may pinagdadaanan, mahalaga sa atin, merong ginawang mabuti sa atin, di ba? Yung moral support, prayer, sobrang pagsuporta ang gagawin natin sa kanila. Kaya lang, sa kaso kasi ni Ako, at saka nitong si Boying, parang wala naman kayong iniwang tatak na mabuti, kundi galit lang sa puso ng taong bayan. Kaya asahan nyo na hindi kami masyadong malulungkot kung sakasakaling. Feeling ko nga mas malulungkot ang taong bayan kapag hindi totoo yung balita. Siyempre, kapag hindi totoo yung balita, ay naku, malungkot. Dapat totoo yung balita para masaya, ha? Masaya. Nagkatotoo yung mga wish ni Cara David. Kung sakali, ha? Kasi si Cabral, tapos may mga district pa yata, dalawa doon sa probinsya. Pang-apat nito kung sakali lang, ha? Good luck lang na sa'yo, Boying, ha? Kupal ka, tigas na mukha mo, bengalong hayop ka. Yan ang karma sa buhay. Baka si Bangag yan, malapit na, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon hintayin na lang natin ma-overdose. Malapit-lapit na yan si Bangag ma-overdose. Araw-araw nagkukukin, sabi ng ate niya. Ate Marcos niya, sabi niya, ha? Babu!